Ang bida na patuloy lumalakas dahil sa makina kabanata 171 hanggang 175 nagpapatuloy. Niyaya ni Malaking Didi ang ating bida na makipag-date. Ano daw iniisip nito? Unang tagpo pa lang nila ay kakain na sa labas na sa isip nito. Wala na daw ganun sa panahon ngayon, kailangan may tawagan sila sa isa't isa. Hindi pa daw pumapayag ang ating bida kung sila na ni Malaking Didi. Dapat daw niyaya na siya ni Liu Ping makipagbembangan. Napaisip ito kung saan bumili ng utak ang babae na Malaking Didi. Ang tawagan na lang daw nila ay asawa ko na hiwagaan tuloy ito. Bakit may nakakabit na sanga sa ulo ng babae na Malaking Didi? Kailangan daw unahin niya paano makakaalis sa lugar. Hinawakan ni Malaking Didi yung flashlight at tinanong pa paano ito gamitin. Biglang may pumasok sa isip ng ating bida, sabay tinanong kung nasaan banda ang kabahayan at tinuro ito. Sabay nilabas ni Liu Ping ang kanyang bulitas. Ano daw ang ginagawa nito? Pinapalaki daw niya ito. Maya-maya ay napansin ng mga aswang lumaki ito ng husto, may mga pantusok. Napahawak si Malaking Didi sa ating bida dahil natatakot ito. Sabay umalis na sila, patay lahat ng masagasahan nito. Diretso lang sila, hindi mapigilan ng mga halamang aswang ang lakas nito. Papaano daw ito nagawa ng ating bida? Sabay damaykit si Malaking Didi at hinawakan ang batutoy nito para gawing kambyo. Tinanong nito papaano siya magkakaroon ng utak. Kapag daw kinain nito ang utak ng ating bida ay tatalino na siya. Nagulat si Liu Ping dahil may tumira sa sinasakyan nila, sabay sumabog. Sa di kalayuan, isa sa captain ng 7 Deadly Sins, si Kalbong Seloso. Sila pala ang tumira dito. Kailangan daw nila mahuli ang target nila. Tumawag daw ang mga kasamahan nila, nakita na nito kung nasaan ang perpektong mutant. Kailangan daw nilang bumalik, sabay nag-utos na bumalik na sila. Ilang minuto ang nakalipas, pumunta si Patricio ng samahan ng mga relihiyoso sa sundalo ng Research Institute. Sinabi niya na alam nito kung nasaan ang perpektong mutant. Hindi daw inaasahan ni babaeng tamad na isa sa captain ng 7 Deadly Sins na dalawang target ang makikita nila. Inaapakan sa mukha at sinabing ituro ito sa kanila. Sabay dumating si Kalbong Seloso, tinatanong kung nasaan ito. Nasa Starbucks coffee daw sa di kalayuan at malakas daw ito na mutant. Biglang umatake ang mga ugat ng puno, tinuhag at itinaas nito si Patricio. Nabigla yung mga sundalo ng Research Institute dahil pati sila ay inatake rin. Kasama na dito ang dalawang captain ng 7 Deadly Sins, sina babaeng tamad at Kalbong Seloso. Nakita nila ang puno ng mulawin na umatake sa kanila. Kailangan ang kumawala ng dalawang captain mula sa ugat. Ginamit nilang dalawa ang totoong lakas nila kaya nakawala sila. Wala na silang nagawa sa mga bata nila na kinuha ng punong mulawin. Nagulat sila dahil tinatanggal ang ulo, parang may sariling pag-iisip ang kagubatan. Sa kabilang banda, nasusunog ang sinakyan nila. Hindi nila alam saan nanggaling ang rocket na tumira sa kanila. Delikado daw, buti na lang mabilis siya at nakababa agad. Natano na ang sentro ng syudad ng kagubatan, sa ilalim daw ng punong mulawin ang kabahayan na hinahanap nito. Nagtataka tuloy ang ating bida paano nalaman ito ni Malaking Didi, sabay pinuntahan nito. Gumagalaw si Liu Ping na parang si Tarzan, sumasabit sa mga puno gamit ang kamay na octopus. Naninibago ito dahil masyadong tahimik ang kagubatan. Papalabas na sila sa sentro nito. Bumungad sa kanya ang puno ng mulawin at maraming nakabitin na bangkay. Napatanong na lang siya kung ano ito. Sabay napansin sila ng puno ng mulawin, agad itong umatake. Ibinaba ni Liu Ping si Malaking Didi dahil mabigat. Papalaygan niya daw si puno ng mulawin. Umatake na naman ito at inilaygan ng ating bida gamit ang Advanced Observation Hockey. Habang lumalapit ito sa puno ng mulawin, pagkalapit niya ay inapakan ito sa paa. At umilag gamit ang observation hockey kaya tinamaan ito ang sarili. Laglag panty na pahanga si Malaking Didi sa kanya. Inakyat yung puno at tumalon ito ng mataas. Sabay nilabas ang advanced armament hockey, pinaulanan ito ng suntok. Binungkal niya ito hanggang sa pinakailalim. Sarap naman si Malaking Didi sa pinapanood niya. Samantala, malapit sa kabahayan sa loob ng kanal, hindi makalabas ang dalawa dahil masikip ito. Nagtatalo silang dalawa, gustong mauna ng bawat isa sa kanila. Sabay na naman silang pumasok at nagbanggaan ang mga bundok nila. Ayaw magpaawat ng bawat isa sa kanila, babae talaga na laging tama. Biglang lumakas ang agos ng imburnal, natangay silang dalawa at hindi marunong lumangoy si Kelly. Buti na lang sasagipin siya ni Lee Sin kahit pabigat ito. Hinawakan niya ito sabay menyukbang at lumangoy sa agos. Nakalabas sila sa isang butas ng imburnal sa loob ng pabahay. Bumungad sa kanila ang isang babaeng aswang gustong manggagat. Nilabas ni Lee Sin ang kanyang baril at pinakain ito ng bala. Kakaiba daw, bakit hindi nagbago ang aswang sa loob ng pabahay? Baka bagong bukas lang nito. Tumambad sa dadaanan nila ang maraming laser trap. Si Lee Sin na daw ang bahala sa lahat, kayang-kaya niya itong lusutan. Naghanda na ito at ginamit ang pagiging magnanakaw nito sa kaban ng bayan.
Nasagi siya sa laser dahil tumataba ang puwet niya pero nagpapatuloy pa rin ito. Basic lang sa kanya ang ganitong gawin pag nanakaw sa kaba ng bayan, narating niya na ang finish line at pinindot ito. Magaling daw si Lee Sin, lumalabas ang pagiging dugong unggoy nito. Pagpasok nila ay bumungad sa kanila ang maraming bangkay sa ugat ng punong mulawin. Sa kabilang banda naman sina Sintong at Single Mom napunta sila sa monitoring room, nakita nila yung bantay na walang ulo kinain ng aswang at may sinulat ito sa CD player, nakita nila sa CCTV ang malaking puno ng mulawin sa sentro ng kagubatan, habang busy sila sa monitor ng TV may bumati sa kanila. Ang babaeng tamad na hanap na daw nito ang target, nagpakawala ito ng bomba sabay nakailag si Sintong, gusto daw nito makipagmaritisan kaso wala daw itong oras. Umatake si Sintong kaso bigla siyang natigilan, wag na daw itong manlaban dahil nahuli nila si Single Mom at anak nito. Parang ayaw daw nitong sumunod kaya inutusan ni babaeng tamad si Kalbong Seloso na ipadala sa kabilang mundo ang bata. Nagulat sila dahil nahulog mula sa taas si Liu Ping, natuwa si Sintong dahil dumating ang kuya nito at si Single Mom ay humanga sa ating bida sa kanya naalala ang anak niya. Sinabi ng dalawang captain na isuko nito si Sintong dahil kakalimutan na nila ang lahat ng hidwaan, nagsabi si Sintong na ibigay na lang siya hindi daw papayag ang ating bida kaya lalong humanga si Single Mom sa magkapatid, hinarap sila ni Liu Ping at binato ito ng kahoy, natalian ang kamay ng dalawa sa tingin nila ayaw daw pumayag nito, sa tingin daw nito mapipigilan sila ng lubid na gulat ang tamad na babae dahil nahihila sila sa isa't isa. Dahil ayaw daw pumayag nito bigla siyang nasuntok sa mukha. Nagulat sila dahil nag-away yung dalawa, napapatang ina si Kalbong Seloso dahil sinapak siya nito, at nagsabong na yung dalawa. Sinabi ni Liu Ping na pabayaan na sila sa gusto nilang mangyari. Kagabi daw ay may nahanap siya na isang kaperaso ng kahoy, ginamit niya ang kanyang kakayahan. Habang ginagawa niya ito napansin niya na nawawala si Malaking Didi. Naging isa itong lubid na kahoy, ang epekto nito ay magsasabong ang dalawang mat alien nito sa loob ng 10 minuto, kaya umalis na sila dahil hahanapin pa nito ang dalawang kasamahan niya. Nakahanap sila ng bahay, matutulog muna daw sila. Habang natutulog ang ating bida may dumalaw sa kanya na may balak na masama. Bumangon agad si Liu Ping at ginapos ito gamit ang octopus na kamay. Nagulat ito dahil si Single Mom pala hindi nito matanggap na mas magaling magluto ang ating bida, hinahamon niya daw ito. Kinabukasan ng anak niya at si Sintong ang magiging hurado sa laban nila. Manaratis ni Sintong sa kanya na hindi matanggap ni Single Mom na mas masarap siya magluto. Kaya nagsimula na sila. Ginamit ni Single Mom ang traditional na pagluluto sa Pilipinas, si Liu Ping naman ay ginamit ang makabagong teknolohiya at octopus na kamay. Kailangan daw manalo ni Single Mom para mabawi nito ang titulo na para sa kanya walang problema daw ito sa ating bida. Naalala ni Liu Ping na pinagmumura siya ni Single Mom, wala daw itong kwentang kapatid. Tuturuan daw ito ng leksyon ni Single Mom gamit ang pagluluto. Bakit daw niya hinayaan ang kapatid nito gumala sa labas na mag-isa, kaya nagplano si Liu Ping ng lulutuin bukas. Gamit ang bagong teknolohiya ang kapangyarihan ni System, binago niya lahat pati ang malungkot na buhay ng nanunood nito. Nagulat si Single Mom dahil natapos na magluto si Liu Ping, hindi makapaniwala si Single Mom, hindi pa siya nagsimula ay tapos na ang kalaban niya, isang sinangag para sa mga Single Mom niluto nito. Gamit ang kakayahan ni System kaya pala daw mabilis dahil sinangag na kanin lang pala, inalok ng ating bida na tikman nito ang kanyang sinangag, ayaw daw nitong kainin. Napilitan na si Single Mom, pagkain niya dito ay naramdaman ulit na parang nadiligan siya sa mahabang panahon, nasa imahinasyon nito na kukunin siya ng anghel sa langit, kamukha daw ito ni Liu Ping, nilapitan ito ng ating bida pati yung asawa niya nasa langit ay nagpaubaya na, sabay nang hini siya at nilabas, sobrang sarap nito. Sumuko na si Single Mom at nanalo si Liu Ping sa laban, tinikman ito ni Sintong, masarap, at yung anak nito ay hindi nasarapan, ordinaryo lang daw na pagkain. Nagalit tuloy sa kanya ang nanay niya, sabay inagaw ang sinangag at kinain ito lahat. Maganda raw ang naging resulta. Kalagitnaan ng gabi, iniisip nito tapos na paghanap sa kapatid niya kaso nahiwalay naman siya sa mga kasamahan niya. Sigurado siya na nasa loob ito ng malaking building ng puno ng mulawin. Nagtataka rin siya kay Malaking Didi, bigla na lang nawala, bukas niya malalaman ang lahat. Tinanong nito si System bakit kakaiba na daw ang kakayahan niya, ordinaryong kahoy ay naging kakaiba. Sumagot si System na lumakas na daw ang kakayahan nito makapagbago. Sinubukan nito ng ating bida kung gagana ulit, kumuha siya ng Jolan. Nagkaroon nito ng kakaibang epekto. Sinubukan niya rin yung hard disk. Nagkaroon din ito ng kakaibang epekto. Lahat ng humawak may record nito laman ng utak, hindi gumagana sa patay na. Nagulat siya sa biglang pagdalaw ni Single Mom, derechong pumasok na ito, at dinaykit sa pader ang ating bida. Nagpasalamat naman si Liu Ping sa pag-aalaga nito sa kapatid niya.
Gusto daw kumain ni single mom ng itlog na may talong. At dito nagtatapos ang Kabanata 191 hanggang 195. Maraming salamat po sa panunood niyo, mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Liu Ping.